Ang ganda ng aming pagstay sa camping place ng ilang araw sa Norway. Ang saya namin, ang dami naming isda na huli, nakakakita pa kami ng maraming wild animals at nag-enjoy din ako sa pangunguha ng shells sa dagat. May isang bagay lang kung bakit di kami nagtagal doon kasi ang daming maliliit na lamok na pumapasok sa buhok mo. Grabe ang kati. At lalabas siya kapag gabi na. At nung time na din doon kami sa Norway ay laging umuulan kaya nasa labas sila kapag umuulan. At naawa ako sa kapatid ng asawa ko kasi ang dami niyang kagat at lahat ng katawan niya kaya nag-decide kami na pumunta na sa Finland. Noong patungo na kami sa Finland, nag-stay muna kami ng 2 days sa camping place at ibang-ibang camping place yung tinulugan namin kasi malayo pa talaga ang Finland. Hindi talaga kakayanin kapag isang araw lang magdadrive. Nung nagdadrive na si Mr. patungong Finland sa Haparanda, may nangyari sa sasakyan namin mga Mars na flat yung gulong namin kasi may lansang o tanso sa loob ng gulong. Buti na lang talaga na nasa likod lang namin yung parents-in-law ko at tinulungan nila kami. Yung biyanan ko at ang kapatid ng asawa ko ay nag-mobile home yung ginagamit nila at kami ay nag-drive ng auto. Sobrang nakakapagod lang kapag nagbabakasyon ng malayo kasi ang sakit sa puwet. Pero mag-stuck din naman kami kapag napapagod at sa layo naming mag-drive. Pero never kaming nagutom kasi marami kaming pagkain na dala. At kapag gusto namin ng magwiwi at magtae, pupunta kami sa McDonald's or sa ibang restaurant. Sa habang oras naming nagdadrive, narating na namin yung bahay ng pinsan ni Mama na taga Cebu din. Nakapangasawa din siya ng taga Finland, kaya nasa Finland siya nakatira. Sobrang bait ng mag-asawa na yan at ang mga anak nila. Before kami umuwi back to Germany, kasi wedding anniversary na namin ng asawa ko, ay nagluto ako doon. Buti na lang pinayagan ako ng magluto. Nagsiselebrate kami ng aming ika-siyam na anniversary. Kasal ng aming pagmamahalan. At super thankful din kami kasi nagbibake din ng cake si Auntie Carmen para sa amin. Before din kami umuwi, pinuntahan din namin ang lugar kung saan ang daming wild blueberries sa lugar nila. At in fairness mga Mars, makikita nyo naman sa video na sobrang nag-enjoy yung mga anak ko sa pangunguha ng blueberries dito sa Finland. Marami kaming ginagawa dito sa Finland na ikakasasaya namin. Lalo na ang panguhuli ng isda, pangunguha ng blueberries. Marami din kaming pinuntahan na iba't ibang second-hand store dito sa Finland. Mahilig kasi kami sa ukay-ukay mga Mars. Gusto namin yung second-hand store dito kasi ang dami nila. Sa amin kasi sa Germany, isa lang ang second-hand doon. Kaya nilulubos-lubos na namin pinuntahan siya. At sobrang nag-enjoy talaga kami ni mother-in-law kasi marami kaming nabibili doon sa Finland na mga second hand lalo na sa mga bags, clothes, shoes para sa mga bata at ang mura pa. Kahit na may pera kaming makabili naman kami ng mga bagong shoes at bagong clothes mga Mars. Pero iba talaga kapag second hand din yung bibilhin mo kasi makakamura ka. Hindi na nga siya new pero maganda pa rin yung quality niya. Hindi naman kami mayaman mga Mars kahit nakapag-travel kami sa Europe, iba't ibang lugar. Pero masasabi namin hindi kami mayaman. May pera lang talaga kami na pwede kami makabili. Pero kung sabihin mong mayaman, hindi. Pareho lang tayo. Kung may pera naman kayo kaunti, kung pwede naman kayong makapag-travel mga Mars. So go na.
kasi wala nang rewind. Mas maganda kasi kapag magbabakasyon ka kahit kaunti lang yung pera mo na madadala mo, at least na-enjoy mo, nawawala yung stress mo sa bahay. Iba kasi pag nasa bahay ka lang at iba kasi kapag nasa bakasyon ka. So yun lang mga more, sana nag-enjoy kayo and enjoy life.